Kasunod ng mabilis na paglutas ng kaso ng pagpaslang sa isang Korean national na natagpuang patay sa loob ng abandonadong sasakyan sa bayan ng Geraldino, Nueva Ecija noong June 17, 2026, nakarecover ang Police Regional Office 3 o PRO3 ng malaking halaga ng pinaghihinalaang iligal na droga matapos itong voluntaryong isuko ng isang concerned citizen sa mga otoridad sa Magalang, Pampanga. Ayon sa ulat, humingi ng tulong sa Magalang Municipal Police Station ang isang residente noong June 22 matapos makatanggap ng mga nagbabantang text message na nag-uutos sa kanya na ilipat ang isang puting luggage bag mula sa kanyang bahay patungo sa isa pang lugar sa Clark, Pampanga. Dahil sa pangamba at paghihinala sa laman ng bag, agad niya itong iniulat sa pulisya. Sa isinagawang imbentaryo ng mga tauhan ng Magalang Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence and Drug Monitoring Unit, mga opisyal ng barangay at kinatawan ng Department of Justice, natuklasan sa loob ng bagahe ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at iba pang iligal na droga na may kabuang timbang na humigit kumulang 530 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 3.6 million pesos. Bukod dito, nakarecover din ang mga otoridad ng iba pang hinihinalang party drugs na nagkakahalaga ng 149,600 pesos, vape cartridges, drug paraphernalia, pera, alahas, mga identification card at iba pang bagay na pinaniniwalaang may kaugnayan sa ilegal na operasyon ng droga. Sinabi ng PRO3 na ang pagkakarecover ng mga ebidensya ay naganap ilang araw lamang matapos maresolba ang kaso ng pagpatay sa Korean national sa Nueva Ecija. Ang bangkay ng dayuhan ay natagpuan sa loob ng abandonadong sasakyan sa Geraldino at nalutas ang kaso sa loob ng wala pang 3 araw sa pamagitan ng pag-aresto sa mga suspek at pagkuha ng mahalagang ebidensya. Pinuri naman ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mamamayang nagpakita ng katapangan at pakipagtulungan sa mga otoridad. Ayon kay Mendez, mahalaga ang kooperasyon ng publiko sa kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na droga. Dahil ang maagap na pag-uulat ng concerned citizen ay naging susi upang mabawi ang malaking dami ng pinaghihinalaang ilegal na droga at iba pang mahalagang ebidensya. Patuloy namang paiigtingin ng PRO3 ang kanilang intelligence-driven operations at pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon kasabay ng mas pinaigting na kampanya laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad at ilegal na droga. Muling ipinakita ng Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija ang matatag nitong suporta sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng napapanatiling kaunlaran ng komunidad sa pamagitan ng pagsasagawa ng second quarter clean-up drive sa Barangay Buliran, San Antonio, Nueva Ecija. Ang aktibidad ay sinagawa bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Manila Bay Clean-up, Rehabilitation and Preservation Program sa pangunguna ni DILG Nueva Ecija Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. Seso 5. Pinangunahan ng punong barangay ng Buliran na si Rosalie L. Mendoza ang pagtanggap sa mga kalahok, habang dumalo rin si Municipal Mayor Angelita Salonga Esquivel, MD kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng San Antonio. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Salonga Esquivel na ang pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran ay responsibilidad ng bawat mamamayan at nangangailangan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, ang kapabayaan sa kalikasan ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kalusugan at kapakanan ng mamamayan, kaya mahalagang agad itong tugunan sa pamagitan ng sama-samang pagkilos. Nakiisa sa clean-up drive ang mga kawani ng DILG Nueva Ecija Provincial Office, Municipal Local Government Operations Officer Rowena S. Adriano,
Municipal Planning and Development Officer at Officer in Charge Municipal Environment and Natural Resources Officer Augusto T. Ortiz, mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Department of Environment and Natural Resources. Kasama rin sa aktibidad ang mga partner civil society organizations, mga opisyal at kawani ng barangay at mga voluntaryo mula sa komunidad na sama-samang nagsagawa ng paglilinis sa mga piling lugar sa barangay. Ipinakita ng programa ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga organisasyong sibiko at mga residente upang maisulong ang pangalaga sa kalikasan. Naging patunay rin ito ng kolektibong hangarin ng iba't ibang sektor na makamit ang isang mas malinis, mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Pinalalakas ng pamahalaan ang kampanya para sa kalusugan ng mga hayop at pag-unlad ng industriya ng paghahayupan sa bansa sa pamagitan ng paglulunsad ng Animal Vaccine Development Program ng Central Luzon State University o CLSU at Department of Agriculture Bureau of Animal Industry o DA-BAI sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Formal na inilunsad ang programa sa pamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA at pagpapasinaya ng marker sa Center for Transboundary Animal Diseases ng CLSU sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa ilalim ng kasunduan, pangungunahan ng CLSU sa pamagitan ng Centrad ang mga pananaliksik at pagbuo ng mga ligtas at epektibong bakuna na angkop sa mga sakit ng hayop na karaniwang nararanasan sa bansa. Layunin ng programa na mapalakas ang pag-iwas sa mga sakit ng mga alagang hayop at mapataas ang produktibidad sa sektor ng agrikultura sa pamagitan ng paglikha ng mga bakunang nakabatay sa mga lokal na disease strain na natutukoy sa Pilipinas. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., isang mahalagang hakbang ang paglulunsad ng programa upang higit pang mapahusay ang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit ng mga hayop at maisulong ang mas matatag at napapanatiling produksyon sa industriya ng paghahayupan sa pamagitan ng pananaliksik at inobasyon. Dumalo sa paglagda ng kasunduan ang iba pang opisyal ng pamahalaan at akademya kabilang sina DA Undersecretary for Livestock Constanti Palabrica, DA-BAI Officer in Charge Director Christian Dakigan, CLSU President Evalisto Abelia, Central Director Virginia Venturina, National Livestock Program Director Claro Mingala, at DA Philippine Carabao Center Executive Director Lisa Batad. Sa pamagitan ng programang ito, patuloy na pinagtitibay ng CLSU ang papel nito bilang sentro ng pananaliksik at inobasyon sa larangan ng veterinarya sa pamagitan ng pagbuo ng mga makaagham na solusyon para sa kalusugan ng mga hayop at pag-unlad ng sektor ng paghahayupan sa buong bansa. Ayon sa mga opisyal, nakahanay rin ang inisyatibong ito sa layunin ng administrasyon na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng makabagong teknolohiya, mas mataas na produktibidad at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain para sa mga Pilipino.